Halos 20 piso kada litro ang taas presyo ng nakaambang ipatupad sa diesel sa panibagong mega oil price hike ngayong linggo. Nagkakasana ang isang grupo ng mga driver at operator ng transport holiday. Saksi si Salima Refran. Sa ikalimang sunod na round ng mega oil price hike, hanggang 19 pesos and 80 centavos kada litro ang itataas sa presyo ng diesel bukas. Hanggang 5 pesos and 90 centavos kada litro naman para sa gasolina. Ang kerosene hanggang 9 pesos and 10 centavos kada litro ang itataas. Oras na maipatupad yan ang presyo ng pinakamahal na diesel sa NCR, papalo na sa mahigit 170 pesos per liter. Ang pinakamahal na gasolina sa NCR aabot na sa halos 120 pesos kada litro. Ang pinakamahal na kerosene aabot na sa 178 pesos per liter. Kaya maraming tsuper ang nangangamba sa patuloy na paglobo ng mga presyo ng petrolyo. Ayan na ang mahirap eh. Ano na yung hanap buhay namin, hindi na kami makapag-boundary rin yan. Ito, pang diesel lang to talaga isang ikot. So ang mangyayari sa amin bilang isang jeepney driver, kung babiyahe kami or hindi, ganun na lang ang mangyayari. Nagbabalak naman ang isang samahan ng mga transport driver at operator sa bansa na magpatupad ng malawakang transport holiday. Yung holiday po, dahil wala na pong kinikita, titigil na po, wala nang bibiyahe dahil nga wala na pong ang kinikita. Maaari raw umabot sa milyong-milyong pampublikong sasakyan sa buong bansa ang lumahok dito. Kabilang dyan ang mga jeep, bus, UV Express, tricycle, truck at motorcycle taxi. Kaya kami ngayon, maghahanap ng trabaho kahit kalpintero, magtulak ng kariton, magtinda ng gulay, isda, papasukin na namin. Dahil hirap na po lahat ng public transport sa buong Pilipinas. Ang driver-operator na si Artemio ngayon pa lang hindi na bumabiyahe. Kaya sana, ang solusyon siguro, tataasan po natin na pamasahe. Kasi kung magtataas ang diesel, ang aming kinikita pupunta lang sa gasolinahan. Sa Tuguegarao City, may isang gasolinahan na limitado sa 3,000 pesos ang pwedeng ipangarga kada sasakyan. Ayon sa namamahala rito, ito'y para maiwasan ang pag-hoard ng mga petrolyo. Ayon sa Malacanang, nakipagpulong na si Pangulong Bongbong Marcos sa Development Budget Coordination Committee. Kasama na po rito ang measures on fuel excise taxes nito pong nakaraang Holy Week. At nag-formulate na po sila ng kanilang rekomendasyon. Bukas sa kadakda ulit makipagpulong ang DBCC kasama ang Pangulo para isumite ang kanilang mga rekomendasyon. Sa ilalim ng RA 12316, may kapangyarihan ng Pangulo na pansamantalang bawasan o tanggalin ang excise tax. Pero posibleng sa susunod na linggo pa ito maipatupad dahil 15 araw ang kailangang lumipas bago ito maging ganap na batas. Ano pa bang hinihintay ng Malacanang? Ang hinihintay lang naman natin is at temporary relief. Ang nais lang ng taong bayan, simple. Nagmamahal ang kabuhayan namin dahil sa petroleum. Pababain nyo yan. And the best step is, tanggalin muna, temporarily, yung buwis. Ayon kay Senate President Pro Tempore Senador Ping Lacson, matagal pa bago maramdaman yan ng mga Pilipino. April 12 magiging effective yung batas. So, starting April 12, imamonitor nila. Dahil lang nasa batas 1 month, May 12 pa lang sila pwedeng mag-meet yung DBCC para gumawa ng rekomendasyon. So, baka Hunyo na ito maramdaman ng ating mga kababayan. Inaasahan makakadulot ng konting ginhawa ang hinihintay na pagtatanggal o suspensyon ng excise tax. 6 na piso maaring mawala sa diesel at 10 piso naman sa gasolina. Bukod sa petrolyo, may taas presyo rin sa LPG. Ang Regasco nag-anunsyo ng dagdag na 16 peso sa kada kilo ng LPG o kaya 176 peso sa kada 11 kilo tank. Sa ngayon, nasa 1,488 pesos hanggang 1,600 pesos ang kada 11 kilo LPG ng Regasco sa Luzon. Pinangangambahan naman ni Senador Win Gatchalian na magkaroon ng kakulangan sa LPG supply sa bansa. For LPG nga, in 33 days, wala ka ng LPG. So it's very hard for businesses. Nababahala ko dahil until now, hand-to-mouth pa rin ang supply natin. Para sa kanya, pwede nang gamitin ng Pangulo ang kapangyarihan niyang mag-price freeze kung sakaling mas tumaas pa ang presyo ng LPG. Ang LPG is a basic commodity. Lahat ng restaurants, lahat ng mga karinderya, small businesses gumagamit ng LPG. Pati laundromat pala gumagamit ng LPG rin. So maraming negosyo, in other words, maapektuhan kung biglang tumaas ang presyo ng LPG. Ako si Salima Refran, ng inyong saksi.